Hello! Welcome back to the outside world, Jerez. Wow, pasabo. Alam mo, grabe, natutuwa akong nandito kayo. You're one of the most loved housemate. How does it feel now that you're here, you're in the outside world? Anong pakiramdam? Charlie, pangalawang beses ng paglabas mo sa outside world. Anong pakiramdam mo ngayon? Honestly po, just knowing that I came out not as like an evicted housemate, but now as a Big Four po, parang sobrang saya po ng puso ko. Iba po talaga when I came out this time around. It's not like last time na medyo my cries na I'm gonna miss the housemates, I'm not gonna be seeing them every day. Now I know that we're all outside and we could all reach each other po from this point on. But yeah, I'm so happy that I'm here with Esnir today, of course. She's my final duo po. And thank you so much for having us, Miss Aubrey. Esnir, atake! Hello po, yes. Hello, Miss Mariette. Miss Aubrey pala. Ako, Aubrey. Ay, ano Aubrey ba? pala, sorry kung medyo Alam ko nalito nalilito ako. ka, pero linawin natin. Esnir, we're glad you're here. Anong pakiramdam? Sobrang saya ko po na andito po ako kasi one time po na ano nila ako dito, finiture nyo lang po ako dito nung way back pandemic. Tapos ngayon na andito na po talaga ako sa studio, nakakapasabog. Pasabog yung lighting, pasabog yung everything. But yung seryoso po, parang ako po yung parang preso na nakatakas po ako. Parang preso na bail out. Ganun po yung vibe nung nakalabas po kami dito sa outside world. At sobrang saya po namin sa mga pagmamahal na natatanggap po namin na sobrang unexpected. Kasi yung ginawa po namin talaga ni Charlie sa loob is, kumbaga, ano lang kami, nabuhay lang talaga kami doon at hindi po namin inakala na sobrang madaming nagmamahal po sa amin. Kaya ngayon, medyo overwhelming pa po na i-take po lahat ng yon. But yes, I love y'all and I love them. I love y'all. Mamimiss namin yung good morning y'all. Yes, diba? ako din po. Nakapag-adjust na ba kayo now that you're here? Kamusta yung adjustment? Medyo mahirap paglabas nyo. Ang daming information, may information overload. Siyempre, hindi nyo rin naman alam kung ano yung mga perception sa inyo ng ibang tao. Kamusta kayo ngayon? Paano nyo tinatanggap? My adjustment was quite easy. Because since I've came out before, medyo alam ko na kung anong mangyayari po when I come out. Alam ko po na bugbog trabaho na po kami agad-agad, na kulang-kulang na po sa tulog once you come out. Kaya when we finished the big night, finished the after party and got home, one of the first things I did was shut off my phone. Kasi I know I'm gonna be dead scrolling po pang debrief. I shut off my phone and I got at least 2 hours of sleep. Para alam ko, the next day, pag my work, kaya ko pa. And there's so much more time to scroll. I know that we have time to do that. So I really settled myself muna and said hello to my family po talaga. That's good, no? Kumbaga parang for your mental health, Yes no? po, para ma-calm na yung mind. Oh, pero Esnir, naging active ka na agad sa social Sobra. media. Mukhang na-miss mo, Sobrang na-miss ko po kasi content creator nga po ako nung before po ako pumasok ng PBB. Tapos ngayon po na sobrang na-miss ko talaga yung feeling na mag-phone. Kaya po talagang ako super indifferent. Indifferent. Sobrang magkaiba kami ni Charlie. Kasi kung siya, hindi siya nag-phone. Ako naman, nag-phone ako buong magdamag na walang tulog, walang ganyan. Kasi gusto ko lang po talagang makichika sa mga tao. At the same time, parang feeling ko, sobrang excited po ako na mag-give back sa mga love at support na binibigay nila. Kaya, ayun po, kung maingay ako sa loob ng bahay, mas mag-iingay ako dito sa labas at sa social media. Kaya, sobrang na-miss ko lang po talaga na yung vibe, yung feeling na mag-social media. Gusto namin yan. Mag-ingay ka pa ng mag-ingay. Balikan natin yung big night, no? Anong pakiramdam nyo dun sa placement nyo sa big night? Ano ba? Runner-up, no? We are third Place ang tawag. So, nagulat ba kayo? Kasi parang talagang nagulat din yung mga kasama niyong housemates. Because honestly, parang alam naman ng lahat, most of the housemates, kayo yung binoto na mapasama sa Big Four. And I think most na natanong ko, binanggit kayo as big winners. How are you taking that? Anong na-feel niyo yung oras na yon nung tinawag kayo na third placer kayo? Well, ako naman po, I really wasn't expecting anything. I didn't want to expect big winner. I didn't want to put my heart in a position na parang big winner na to, kung hindi, yung ganun-ganun. I was just happy na po na nabalik na nga ako sa bahay at napasama na sa Big Four. So, I wasn't expecting big winner, and whatever runner, whatever place we got, sobrang contented na po ako dyan. And
Our priority po talaga sa loob ng bahay was to be loved by the people. Yan po yung prayers namin kada gabi. Yung pag tinatanong ko si Asnier po kung ano yung prayer request niya, sabi niya yung pagmamahal sa labas, ng pagmamahal ng taong bayan. And that's the big winner na po sa amin. Yung pagmamahal nila, big winner na po kami dahil doon. Esnir, how about you? Sa akin naman po, upon entering the house, nung first week po, isa po talaga ako sa super gustong-gusto na magka-big winner. Kasi gusto ko po na i-share yung story ko doon. Gusto ko po talaga yung part po yung prize, kung bakit ako sumali, kung bakit ako nagpapakatotoo talaga sa main goal ko. Pero nung nakasama ko na po yung mga iba't ibang housemates, months na po, hanggang sa dulo po talaga, masasabi ko na kaming lahat po ay may tig-iisang qualities po at big winner material. Marami pong big winner material po sa amin. Kaya on that night, hindi po ako nag-expect, pero syempre, there's the hope na kasi sobrang lapit na namin, ganyan. At buti na lang walang house and lot talaga sa premyo kasi kumbaga Mas manghihinayang ka ba? Oo, kumbaga pampalubag loob ko siya. At hindi po super happy sa mga natatanggap na mga reactions po ng mga tao kasi super na-appreciate po namin yung mga taong niroot po talaga kami na maging big winner. And yun po, yung mga sinasabi nila, parang feeling ko big winner na din po kami ni Charlie doon. At yung main goal naman po talaga namin is makapag-share kami ng kwento namin dun sa bayan at maka-influence kami, gamitin namin yung platform po namin para sa mga taong nire-represent po namin, para sa mga breadwinners, para sa mga probinsyana, at syempre sa LGBTQIA+ community. So yes, mabuhay ang mga bakla at sobrang happy kami na may representation na talaga ng bakla sa Big Four po. Oo. And for that, big winners na kayo. Yes, For po. that alone. Pero Esnir, gano'ng kahirap maging bakla inside the PBB house? Na ikaw lang yung bakla doon. Nung pinakauna, nape-pressure po ako ina-admit ko po na sinasabihan ko po yung mga housemates ko, lalo na si Ate Klang, na Ate Klang, baka hindi na natatawa yung iba sa akin, baka ano na yung isipin nila, ganyan, na parang sobrahan na ako, ganyan. Tapos si Ate Klang po talaga yung #1 support system ko doon. Sabi niya, hindi mo naman kami kailangan i-please eh. Kasi mas hindi ka nakakatawa pag pinipilit mo na nagpapatawa ka. Just be you, ganyan. Yung mga times na sobrang naisip ko talaga po na nag-overthink po talaga ako. Kaya ayun po, nung nag-cut some slacks. So yes, yung na-realize ko na po talaga na, oo naman, bakit ko naman ipiplease lahat ng mga tao dito? So ayun po, bumalik po yung malaking energy ko. At yun po yung pinatuloy ko hanggang sa dulo. Kaya po siguro nila nasabi na playing safe po ako kasi wala pa akong kumbaga, hindi po ako nagbago na from mahinhin, ganyan, or like, wala pong masyadong changes in terms of personality. Walang character development. Yes, walang character development. Kasi po, kung feeling ko, kung magiging nonchalant naman ako, bakla, parang sasabihin nila, fake ako. Kasi bakit ako nagpapatawa sa una, tapos bigla-bigla akong mag-aarte-artehan, ganyan. For that alone, na kinaya niyong tumira sa bahay ni Kuya, nagpakatotoo kayo, winner na yon. And of course, marami ang humanga sa inyo doon sa tapatan with the housemates. Kasi parang kayo daw yung pinakamagaling sumagot. Ala. Totoo ba? Oo. Kayo, na talagang nakuha. Kaya nga kayo yung binoto rin ng mga housemates, no? Landslide ang pagkakapanalo nyo doon. Paano nyo pinaghandaan yon? Or Actually po, wala po talaga kaming paghanda Wala kaming alam na magkakatapatan po. Kasi bigla na lang kaming tinawag sa confession room ni Charlie na sabi namin, ano to? Tapos, ayun po, pagpasok namin, naka-ano na sila, naka-full pack outfit na sila. Pasabog, Hogwarts ba to? Harry Potter na yung vibes nila, Opo, nagpapatawa pa talaga kami nung pinakauna. Kasi nakakatawa po talaga sila, sobrang seryoso. Tapos, kami, kilala namin yung mga yun. Parang nakita po namin It's sila. not the usual for them. Yung aura nila, magkaiba talaga. So, parang dun po nag-sink in sa amin na, okay, tapatan pala to. So, ayun, wala po kaming preparation talaga. At sobrang happy po kami na hindi kami nakapag-prepare masyado. Kasi kung ano po yung mga pinagsasabi namin doon, yun po talaga yung totoong mga nararamdaman namin at totoong thoughts po namin about the questions po na naiba to sa amin. At Actually, yung reminder mo sa akin. Yung reminder ko talaga, when we found out na may tapatan po, kasi Kuya told us na papasok kami to the eviction room. So we had a slight clue lang po that we would talk to them already and we would have that PBB moment. This is that PBB moment that we've been waiting for, you know. The only thing I told Esnir was, let's be graceful.
let's handle it with grace. Na hindi kami mag-iinsulto on whatever emotions we will feel, whatever is gonna happen, whatever they're gonna question us with. Let's be graceful and let's be kind when we answer po. Yan lang po talaga yung goal namin. And I'm proud of us. Kasi even if we've raised our voices to be heard, we've never given an insult to each and every one of them kasi we still handled it with love po. And we know that it's a task. Yes. Yes And po, it we know made it's a a big task. difference. No? That, yung grace. In-explain mo nga yan no, Yes po. Charlie, kung anong ibig sabihin ng grace. Yes Napanood ko po, yun. Thank you so much. Inside the PBB house, parang naging sobrang open book ng mga buhay ninyo. Yes. Anong masasabi mo is nila nakarating ka sa Big Four, pero may nagsasabi na, may mga netizens, sabi, playing safe naman yan. You're being fake, hindi siya nagpakatotoo. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Hindi ko po talaga alam paano po nila nasabing playing safe ako. Kasi siguro po, ako lang po yung walang kalaban sa bahay. Feeling ko siguro talaga nila na, Hindi, kasi po yung, ako, kilala po talaga ako na nagbe-bring ng light sa house. Yes, At yun po yung oo. pinakauna ko po talagang Ikaw talaga yan. Yes. Kumbaga parang... yun po yung, ako na po Oo. yun eh. Yun na po yung pinaka-goal ko po na gusto ko po mag-spread ng positivity sa bahay. At gusto ko po na makapag-share po ng tawanan, laughters, ganyan. Kasi gusto ko po na itong season na to, habang andito po ako, ay ma-love po ng mga tao. Yes. Yung personality ko, at the same time, ma-love po nila ako bilang bakla. Kasi sobrang hirap maging bakla dito sa mundo. Kaya somehow, gusto ko lang din po siyang i-lighten up yung mga mood ng mga housemates. At yun po yung ginawa ko ever since. Nung first day hanggang sa last day. At wala na po akong... Consistent ka naman di Kaya ba? nga po eh. Kaya nga po siguro talagang hindi po ako nakitaan talaga ng drastic change po sa bahay. Kasi super consistent ko lang talagang magpatawa, mag-joke time. Pero Esnir, ang dami mong na-touch na hearts. Yung taong bayan, because sa pag-share mo ng experiences mo, bilang breadwinner, yung sa papa mo. Yes po. Tapos pumasok siya sa loob ng bahay. Can you share with us, ano yung napag-usapan ninyo tungkol doon? Actually po, sobrang unexpected talaga na ibato ko yung truth ko po talaga sa bahay. Kasi nung nag-audition pa lang po kami, alam po nila na may problem, pero hindi po nila alam yung reason, yung bubog ko po talaga, kumbaga. Tapos, habang andun ka po kasi talaga sa bahay, ewan ko, may something po talaga na sobrang makakalimutan mo na aware ka na may mga cameras. So, ayun po, habang andun po ako sa bahay, since reality show naman talaga to, nag-decide po talaga ako to speak my truth po at to be the voice po sa mga voiceless po na, kasi alam ko po na hindi lang po ako nag-iisa na naka-experience po na ganon. Kaya gusto ko po na somehow, na sana sa decision ko is merong ma-change na perspective po or may progress man po na makita din po yung mga struggles ng mga breadwinners po na kagaya po namin. Kaya, ayun, sobrang unexpected, sobrang kabado po talaga ako right after nag-share po ako nung thoughts ko po. Kasi sinasabihan ko sila, Charlie, that time na what if ma-divide yung tao, what if sobrang daming opinions, kasi magkakos na naman ng anything sa pamilya ko, ganyan. What if sobrang daming pagbabatikos? Pero yung ginawa ko lang po talaga that time, nag-pray lang po talaga ako na sana hindi ako ma-misunderstood ng mga thoughts, sana gets din nila yung side ko. Kasi somehow, may mga pagkukulang din po ako sa parents ko. At ayun po, sobrang ganda ng mga pangyayari kasi nung pumasok na po ulit si Papa, ay nag-explain po siya sa akin na meron din po siyang mga pagkukulang at may na-realize po siya. After po nung napanood niya po na yon ay he talked to the priest, nagsisimba siya, tapos sobrang binabalikan siya ng pamilya niya, sobrang daming, kasi sobrang dami niya natatanggap po ng mga negativities, pero sobrang grateful din niya. At the same time, kasi yun po yung naging tulay para magkabalikan po yung mga pamilya namin. Kaya, ayun po, it's a blessing in disguise po for me kasi pumasok po ako ng hindi po okay yung pamilya po namin sa mga pamilya nila. Tapos lumabas po ako na sobrang okay na po kaming lahat. At lumabas po ako na wala na po akong takot sa father ko, wala na po akong takot
as a provider. At ngayon po, sobrang excited lang po talaga ako na maka-give back po sa kanila habang andyan pa po sila. Kasi alam ko naman na walang pamilyang perfect. Yeah. At I'm so happy na nailabas ko po yung voice ko sa PBB. At nakita po talaga ng mga tao yung totoong storya po ng buhay po namin. So, nagkaroon ng healing, kumbaga. Yes po, may healing at reconciliation po, which is sobrang saya ko po at sobrang laking pasasalamat ko po talaga kay Kuya. Kasi feeling ko, ito na po yung ginawa ko as an open letter to my parents kasi hindi ko po talaga siya masabi ng harap-harapan. Naging duwag po ako kasi hindi ko po siya sinabi sa personal sa kanila. Yes. Pero at the same time, ginrab ko po talaga yung opportunity na yon kasi gusto ko po, feeling ko yun lang yung way para maramdaman nila ako at makita po nila talaga yung totoong feelings ko. Kaya at the same time is maging ano din po, maging voice din po at maging lesson din po sa mga manonood. So, how are you now? Now Super that nakalabas ka na. Yes po, super okay. Sobrang excited na po ako na maklaim ko yung cash prize kasi bibigay ko po yan sa kanila. Yes. Kumbaga, this time, alam ko po na may mga inner child ako, pero may mga inner child din po kasi yung mga parents ko. Yes. Kaya, ayun po, gusto ko po na mag-give back sa kanila kasi yung pangarap ko, kung ano po yung naabot ko ngayon, alam ko na gusto din po nila maabot yon. At ngayon ako po yung nabigyan ng chance at share ko po yung blessings sa mga parents ko. Pero Charlie, nung una kang pumasok sa bahay, ikaw yung pinakabata Yes po. at ikaw yung misunderstood, kumbaga. 'Di ba? Parang halos yung ibang mga housemates, yun yung puna sa'yo na dahil ikaw yung pinakabata. But, ano yung masasabi mong redeeming moment mo sa loob? Para kasing bumaliktad lahat eh. Yeah. I don't know if I could say it this way, but since I was misunderstood for having a strong personality and of course my strong features po, syempre Englishera pa. Parang 3-in-1 na po talaga yung kabubuan ko, you know. But one of my redemption moments, I could say, was siguro yung tapatan po talaga. Kasi, lumabas ko yung pagka-strong ko, but it really put out my true personality na, yes po, I'm strong, but I'm someone with a good heart din po. Nakita po nila ako in a more professional way, if I could say, and they could see who I am and where I place myself sa pagka-strong ko. Yeah, it's actually something I would like to say is, yes, I'm misunderstood, but I hope people know that in my generation, a lot of us are misunderstood also. And if they could really give people chances, if they could really give the teens in my generation chances, but they would really get to understand them and get to see the good spots of them, just like how they gave me a chance inside the house. Po. So, yes, I was misunderstood, but through time, and understanding and love, and if you help me learn and grow, like everyone else, you'll really see the true colors and the beautiful colors po. At ang sinasabi nga nila, kumbaga sa mga housemates, ikaw yung may character development. Kumbaga, kung si Esnir yung kung si Esnir yung consistent, very consistent talaga siya, ikaw yung talagang, grabe, from misunderstood to parang ikaw yung sobrang ang laki ng growth at laki ng maturity mo sa bahay ni Kuya. At nakakatuwa yung pag-share mo din, the Word of God. Diba? Parang ikaw rin yung ganun sa loob ng bahay ni Kuya. Saan nagkagaling yun at such a young age, Charlie? It came from my mom po talaga. When my mom got to know Jesus, she saw he was good, he saw he was amazing po. She shared that to us. Dinadala niya po talaga ako sa Bible studies and I go to church on every Sunday. And ako din po at a young age, medyo na-open na din po talaga yung eyes ko to see the grace of God nga din po. Yung grace that He's given us. And knowing po that it's something good, it's something that's so full of love, why not share it with everyone? And yun nga po, some people may say that yes, I do read the Bible, I love God, but I'm not the best person. Hindi ako masyado mapait. If there was a time, hindi ako respectful. But I hope they know that reading the Bible, getting to know God, having fellowship is something that helps you get better. Kaya we go close to God because we know that we're not perfect people. And we know that we want to be better. Kaya that's where I got it from po. Grabe. Nakakatuwa ka, Charlie. Thank you po. And ito na nga, since hindi man kayo naging big winner, but you're a part of the Big Four, and sabi nyo nga, ang pinaglalaban nyo for the breadwinners, for the LGBTQIA. Yes! Now that you're here sa outside world, how will you continue that
that advocacy, yung laban ninyo para sa mga katulad ninyo is near? Of course po, we will use our platform na naibigay po sa amin ng PBB, yung influence po namin, since yun naman po talaga yung main reason kung bakit kami nabigyan ng gantong ingay. At syempre gagamitin po namin to influence others po. At siguro magiging active na po kami sa iba't ibang charities, of course. At lalo na po sa Pride Month, ako sobrang babawi po talaga ako sa mga Na-miss mo bakla. yun? Kasi na-miss ko siya, nasa bahay po ako nung Pride Month. So, ayun po, pag-engage po sa mga ganong activities, communities, at we will use this po talaga, platform to raise a voice din po and to continue kung ano po yung ipinaglalaban po namin ni Charlie sa loob ng bahay. Charlie. Honestly, sharing our story na po sa loob ng bahay is one of the biggest ways that we could really share awareness about being a big winner and sa mga probinsya po. And I think just continuing, just keep doing well in our work, to be grateful for every opportunity we get and to do the best that we can do with our abilities and everything that we have and we've received. That's one of the ways we could really give back to them po, because our story keeps on going. Yes, we've shared it inside the house, but it still doesn't end there. So if we could keep going in a good way, in the best way possible, and share it to everyone, that's one of the ways we could really push po. Thank you so much, Wow. Jerez. Thank you so much po. Atake kayo. Maraming Sobrang atake. salamat. Sakado tayo ngayon, te.